Ito ang Makati City. Maunlad, masaya. Sa Makati, kontento ang mga mamamayan. Kumpleto ang benepisyo. Marahil wala na nga talagang ibang mahihiling pa ang mga residente dito. May mga libreng gamot at pagpapaospital. Maging libreng edukasyon hanggang kolehiyo. Hindi rin pinababayaan ang mga nakatatanda. Marami silang natatanggap na benepisyo mula sa pamahalaan. Ang Makati noon, malayong-malayo sa Makati ngayon. Lubog sa utang, mababa ang moral ng mga mamamayan noon, lalo na ng tagapamahalaan. Pero ngayon, ibang-iba na ang Makati. At ang pagbabago, sinimulan ng kasalukuyang mayor nito, si Mayor Jejomar Binay, 20 taon nang nanunungkulan sa lungsod ng Makati. Si Jejomar, laki sa hirap at naging ulilang lubos noong siya'y 9 taong gulang pa lamang. Maaga akong nawala ng nanay. Nahiwalay ako sa tatay ko, lumaki ako sa tiyo ko. Kaya yung aspeto ng kahirapan, napagdaanan ko yan. Ipinanganak noong 11 ng Nobyembre 1942 sa mag-asawang Diego Binay ng Batangas at Lourdes Cabawatan ng Isabela. Pinalaki siya ng kanyang tsuhin na si Ponciano sa Kuli-Kuli, Makati. Ang isang trabaho ko sa tiyo ko, nangunguha pa ako ng kaning baboy. Mangangatok ka, kukunin ko na ho yung kaning baboy ninyo. Dahil mahirap lamang, kinailangan niyang mag-aral sa public schools. Kinailangan din niyang magtrabaho para makapagtapos ng pag-aaral. Bata pa ay kinakitaan na siya ng potensyal sa pamumuno nang mapabilang sa UP Student Council. Kilala rin bilang opposition leader, naging kalaban siya ng diktador na gobyerno. Dahil sa pagtulong niya sa mga political prisoners noong panahon ng martial law, naranasan din niya ang mabilanggo. Dito natutunan ni Jejomar kung gaano kahalaga ang edukasyon para sa bawat mamamayan, lalo na sa lungsod na kinabibilangan nito. I am a firm believer that education is the best social equalizer here in the Philippines. Kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang mga programa, binigyan niya ng pagkakataon ang mga kabataang mahihirap na makapag-aral. Ngayon, ang edukasyon sa Makati, libre hanggang kolehiyo. Malaking tulong po sa amin yun. Tulad ko na hindi naman ganun ka rangya sa buhay. So, yung scholarship na yun, nabibigyan kami ng privilege para makapag-aral at mabigyan ng tamang edukasyon. Sa kanya namin nakita yung lahat ng pangangailangan namin. The way we long for all those materials, sa kanya namin nakita. Maganda yung eskwelahan namin, tsaka kami pa lang yata yung nakikita kong may magandang oval. Ganito kami sa Makati. Ganito sana sa buong bayan. Kilalang makatao, malapit ang puso ni Jejomar sa mga kapuspalad, kaya marami siyang ginawang proyekto para sa mga ito. Kung ang mga kabataan mahalaga para kay Jejomar, naniniwala naman siyang dapat bigyang pasasalamat ang mga senior citizens para sa kanilang mga kontribusyon sa lungsod. Ang isa talagang nandidiri ako sa isang tao, yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Dahil isa rin siyang senior citizen, alam niya ang pangangailangan nila. Kaya marami rin siyang mga benepisyong inilaan para sa kapwa niyang senior citizens.
Alam naman ninyo nung bata yan. Oras, pera, tumulong yan para marating natin kung nasaan na tayo ngayon. Napakaligaya ko na. Para ko lang naramdaman na yung bang tumatanda, meron ding hintayin na kaligayahan, di ba? Sabi nga nila, masarap ang tumanda dito. Lalo ako, wala akong pamilya, nag-iisa lang ako. Ito nga yung mga bigay niya, nakakatulong sa akin. Sa mga senior citizens, payback time tayo dyan. Ganito kami sa Makati. Ganito sana sa buong bayan. Bilang student activist, isa sa pinaglalaban ni Jejomar noon ang pagkakaroon ng maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mahihirap. Kasi nung bata pa ako, isa ko yung kinatatakot nung magkakasakit ako eh. Dahil sa ang nangyari nun, solo katawan ako eh. Dahil sa mga programang pangkalusugan na pinatutupad ni Mayor, kahit ang mga kapuspalad, pwedeng nang magpagamot sa tulong ng pamahalaan. Na-stroke po ako, nagkaroon ako ng bleeding dito sa utak. Ang iniisip ko, paano kaya to? Sa Makati, posible ang hindi ka maglabas ng kahit isang kusing sa mga gastos mo sa pagpapagamot at pagpapaospital. Laking gulat po ako at tuwan-tuwa po ako dahil wala na po akong babayaran na utang sa ospital ng Makati. Dahil nasa PhilHealth, wala akong binayaran kahit 1 cent. Wala kami nito, baka kusa kaming magpagamot, magmatay kami ng dilat. Ganito kami sa Makati. Ganito sana sa buong bayan. Si Mayor Binay at ang kanyang kabiyak na si Ellen ay nabiyayaan ng 5 anak. Sila ang kanyang inspirasyon, katulong at karamay sa lahat ng hamon na kinakaharap niya bilang mayor. At marahil dahil sa kanyang halimbawa, kung kaya 2 sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang yapak. Huwarang leader para sa nakararami. Tagapag-ahon ng buhay ng mahihirap. At pag napag-uusapan si Mayor Binay, wala silang ibang bukang bibig kundi ang mga magagandang bagay na nagawa niya para sa kanila at sa lungsod ng Makati. Ang iisipin ko, pinagpala ang Makati. Pinagpala ng Panginoon kasi nabigyan kami ng tunay na ama na maglilingkod sa lungsod ng Makati. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa pinunong marunong mag-alaga sa kanyang mga kababayan at wari alam na alam ang mga pangangailangan nila? Ilan lang to sa mga problemang pangnasyonal na tila ay nasolusyonan na ni Jejomar sa kanyang bayan. Sa pagiging malapit sa sambayanan at hindi pagkalimot sa kanyang nakaraan, nalaman niya ang damdamin at pangangailangan ng mga ito. A good decision is likewise based on a feedback. No? At saka dito, ang pangunahing kailangan, ang tao, tinataraton tao. No? You give dignity to the people. Hindi ka magkakamali pagka ganun lagi ang nasa sa isip. At sa kanyang magandang halimbawa sa mga kababayan, ang Makati ngayon ay isang kahanga-hangang syudad at itinuturing na huwaran sa buong Pilipinas. Ganito kami sa Makati. Ganito sana sa buong bayan. Ganito dapat ang buhay. Kung kinaya niya ang Makati, kaya niya ang buong bansa. Basta't ako, sana matandaan lang ako na marunong ako magpalakad ng pamahalaan. Isa sa mga sikreto niya sa pagiging magaling na leader ay ang matibay na paniniwala sa mga taong naging inspirasyon sa pagkakabuo ng kanyang pangalan. Jesus, Joseph, at Mary. Kanyang mga gabay sa mahusay na pamumuno sa lungsod ng Makati.